Tanggapin natin ang gintong medalya sa paligsahan ng bodybuilding. Zhu Muyi. Coach Zhu, gusto kong mag-enroll. Coach Zhu. Nagdeposito ako ng 1,000,000. Coach Zhu, mahal kita. Ano ito? Ito ba ang bagong virtual reality? Na-experience room ng UN. Hindi ko narinig ito sa boss. Takbo. Hinuhuli ng mga sundalo ang mga lalaki. Huwag mong tapakan ang mukha. Leche ka. Nasaan ako? Kanina nasa US pa ako. Nakapunta ako sa time travel. Nasaan ang muscles ko? Bakit ako payat na payat? Ilang protein powder pa ang kinain ko para maging 9-headed body? Bakit ako naging isang weakling? Paano to? Kakaregister ko lang ng milyon-milyon. Sa membership. Paano na yung sales rep? Ang muscles ko. Lugi ako. Ayaw ko, gusto ko nang bumalik. Prinsesa, takbo. Hulihin siya. May tao. Kailangan kong humanap ng makakain, baka mamatay ako sa gutom. Wala talaga. Teka. Lason sa pag-ibig. Umatake ang lason sa pag-ibig. Prinsesa, huwag kang titigil. MGA Hitman Yan and I concubine Yan at Prince Yu. Kung mamatay ka, wala nang asahan. Ang Crown Prince sa court. Hindi na kaya. Prinsesa, holding TSPA. Tumakbo ka sa lumang templo sa harap. Baka makaiwas tayo. Prinsesa, ikaf muna. Ako na ang magpapaligaw sa kanila. Huwag kang tatakbo. Tumigil ka. May tao. Lalaki. Anong gusto mo? Huwag kang lalapit, babalaan kita. Kaya huwag lalapit. Anong gusto mo? Sasabihin ko sa'yo, sa liwanag ng araw, huwag kang lalapit. Lalaki. Malinis ako. Hindi ako ganito. Hindi ako pinabayaan ng langit. Nakikiusap ako sa'yo. Nawala na ang lason. Anong klaseng mundo to? Sa liwanag ng araw, ng agaw ng lalaki. Wala na bang hustisya? Ang ganda mo naman. Ah, hindi. Pag nagising to baka ako i-demanda. Baka patayin pa ako, ano gagawin ko? Hoy, ano ba? Marami na akong nakilalang GYM coach na katulad mo. Ginagamit mo ang pagtuturo bilang dahilan para manghiram ng pabo sa akin. Tama ba? Hindi, wala akong ginagawa. Ano ba ang problema, Montag? Ah. Sasabihin ko sa'yo, ibawas ko ang sarili ko. Saan mo nakita ang coach na ito? Hindi maganda. Hindi ko kayang makipag-away sa mga babae. Dapat na tayong umalis dito. Kailangan kong tumakas. Prinsesa, kamahalan, gumising ka. Prinsesa, nawala na ang lason mo. Wala na akong nararamdaman. Siguro na wala na. Ngunit, kamahalan, ang lason na ito ay maaari lamang malunasan sa isang paraan. Yung payat na lalaki kanina, tao ba yun o panaginip lang? Wala namang problema. Huwag mong ipagsabi ito kahit kanino. Ang mga taong yuwang at niyang gifi ay maaaring nasa paligid pa. Umalis na tayo. Natakot ako. Ang mundo ngayon, napakagulo. Ano ba itong nangyayari? Kailan ba ako makakabalik? Hold up. Hold up. Ikaw, hinuhold up mo ako. Sasabihin ko sa iyo, kami ay mga disente na hold-upper. Pera lang ang hinuhold up namin, hindi ang katawan. Wala ba siyang pera o pagkain? Wala ba siyang pera o pagkain? Ano pa ang pinag-usapan natin? Saktan natin siya. Sa liwanag ng araw, sa gitna ng kalawakan, kayong dalawa ay hindi nag-aaral ng mabuti. Nag-aaral pa kayong mang-hold up. Halika, sumama kayo sa akin sa opisyal. Binata, hindi naman sana kami lalabas para ma-hold up kung hindi nagkaroon ng epidemya sa amin ngayon. Wala na kaming ibang paan, talagang wala na. Ang pamahalaan ay hindi tumutulong at dinagdagan pa ang aming buwis. Talagang wala na kaming mapupuntahan, binata. Huwag mong isumbong sa opisyal. Sige na. Parang totoo naman ang sinasabi niyong dalawa. Tumayo na kayo. Binata, Sige, ang pag-hold up ay isang teknikal na trabaho. Mag-practice kayo ng mabuti pag-uwi. sa gitna ng gubat na ito, saan ako makakahanap ng doktor? Bakit ka kumakain ng ganun kabilis? Ang asawa ng kapitan, gutom na ng ilang araw. Pagkakita ng pagkain, hindi ba dapat mabulag sa kagustuhan? Umusok, Kanga. Ang binatang ito ay may kaalaman sa medisina. Azava,
Tingnan ko. Ano ang ginagawa mo? Titingnan ko lang. Nabara. Zeno ka? Saan ka galing? Marunong ka ba ng medisina? Huwag kang makialam. Kung mag-aatubili pa tayo, huli na. Itaas na natin siya, bilis. Ano ba yang ginagawa montag? Nakakahiya yan. Ano ba? Sabi mo ililigtas mo ang asawa ko. Eh hinahalikan mo lang pala. Umalis ka. Ayan, sabi ko na nga ba. Isa siyang manloloko. Kanina, buhay pa ang asawa ng daldalera. Ngayon patay na, di ba? Umalis kayong lahat. Gusto mo bang maligtas ang asawa mo? Maniwala ka sa akin. Umalis ka. Nene, okay ka na? Mabuti naman. Okay na. Siya yung payat na lalaking nagligtas sa akin. Mahal, siya yung binatang nagligtas sa'yo. Binatang, ang galing mo. Walang anuman. O nga pala binatang, tingnan mo itong gulo ng digmaan. Wala kang mapupuntahan mag-isa. Bakit hindi ka na lang dito sa amin sa barangay? Ano es ating montag? Ayani, manatili ka na aturuan mo kami ng iyong kakayahan. Uun ka, tama siya. Ako di pa niya siya. Talagang bumangga ako sa iyo. Ginoo, ang galing mo. Manatili ka na. Ibibigay ko sa iyo ang pagiging kapitan. Para pangunahan mo kami mga taga-barangay para umangat ang aming buhay. Ano es atingin ninyo, mga kasama? Mabuti. Kawawa naman ang mga tao rito. Wala naman akong pupuntahan. Manatili na ako. Sige, mananatili ako. Pero bigyan niyo muna ako ng makakain. Prinsesa, ito ba yung lalaking nag-alis ng lason sa'yo noong araw na yon? Payat na payat siya, parang may sakit na ubuhan. Malaking karangalan para sa kanya na may ligtas ka. Pero, Pero ano? patawarin mo ang iyong alipin, ngunit magulo ngayon ang sitwasyon sa palasyo. Si Concubine yan at Prince Yu ay nag-abang. Kung magkakalat siya ng tsismis tungkol sa inyong relasyon, At mahuli ng grupo ni Concubine yan ang kahinaan mo. masasaktan ang iyong posisyon sa palasyo. Bakit hindi na lang? Hanapin siya. At patayin. Opo. Mali ang ginagawa mo. Tingnan mo sa binti ang lakas. Hipitan ang puwit, tuwid at lumuhod ng malalim. Ulitin. Huwag mong ilabas ang puwet mo. Sabi ko, hindi mo ba kayang buhatin to? Hindi po kapitan, puro gulay at tukwa lang ang kinakain namin, walang lakas. Mukhang kailangan na nating mag-improve ng pagkain. Hoy kapitan, ano na naman tong magandang bagay? Ito ay tinatawag na protein powder. Isang kutsara araw-araw, nakakatulong sa paglaki at paggaling ng katawan. Palakasin ang resistensya, patibayin ang pangangatawan para lumaki ang muscles at lakas. Gagawin kayong lahat ng mga machong lalaki. Kuya, ano ba ang mahong lalaki? Simple lang, yung tipong puno ng muscles ang katawan. Kaya patayin ang isang baka sa isang suntok lang. Grabe naman, ganun katindi? Keke kuya, ano, ang pipayat mo. Hindi pa ako nagsisimulang uminom nito. Simula bukas. Sabay tayong inuman at mag-ehersisyo. Kapag ako lumakas, kayong lahat magiging malalakas din. Ano, to? Tara, subukan natin. Halika. Prinsesa, may kilos si Concubine niyan. Mukhang may pakikipagsabuatan siya sa hilagang hangganan. Marami sa hukbo, napalitan na ng mga tauhan nila. Para mapilit ang emperador na alisin ang prinsipe at gawin si prinsipyo na tagapagmana. Talagang walang pinipiling paraan si Concubine yan. Yung huling pagkalason ninyo sa passion poison, gawa nila yon. Titizin na lang ba ninyo iyon? Hindi pa tamang panahon. Kapag nagmadali tayo, matatalo lang tayo. Ngayon, sobrang minamahal ni emperador si Concubine yan. Kung ihahayag natin ang katotohanan ngayon, tiyak na paninigan siya ni emperador. Hindi natin matitigil ng tuluyan. Ano ang gagawin natin ngayon? Kahit na medyo hindi matalino ang aking kapatid na prinsipe.
Kaya pa naman niyang harapin ang sitwasyon sa ngayon. Nga pala, yung payat na lalaking pinahanap ko sa iyo noong nakaraan. Yung balita ka na ba? Ang buong lungsod ay naghahanap para sa mas mababa sa 40.00 kilo ng mga tao sa loob. Hindi namin nakita ang taong hinahanap ng prinsesa. Talagang duwag at takot na takot ang layo ng tinakbuhan. Prinsesa, kayo naman po. Baka naman. Ano? Kung totoo man ito, prinsesa, huwag na huwag po itong ipagkakalat. Kumusta na ang mga nangyayari? Kamihan ng mga henel sa hukbo, napalitan na ng mga sarili nating tao. Pero noong huli, nabigo tayong patayin si Qin Shuang. Nakatakas siya at nadetosify pa. Pinaghihinalaan ko, Inang Rina. Ano ang pinaghihinalaan mo? Ang nakuha ni Qin Shuang ay passion poison. Sa batayan, ang ganitong lason, kailangan ng lalaki na makipagtalik sa kanya. Para ma-detoxify. Pinaghihinalaan ko kung gumamit siya ng Ano naman kung gumamit siya? Ang problema, nakabalik siyang buhay. Kailangang maalis agad ang prinsipe at mapilitan ang emperador na magbitiw bago pa magkaroon ng mga komplikasyon. naiintindihan ko, Inang Rina. Hanggat nariyan kay si Qin Shuang. Problema pa rin siya para sa atin. Balita ko, ang katulong ni Qin Shuang. Kamakailan, sila may lihim na pinag-usisa tungkol sa isang payat na lalaki. Meron palang ganito, ipapahanap ko agad. Prinsesa, ito ang pangpalaglag, inumin mo at mawawala na ang bata. Sigurado ka bang inom? Prinsesa, Hindi ito ang tamang panahon para magkaanak. baka tayo pa ang malagay sa panganib. King Ji. Sa tingin ko, Seryoso ang prinsesa sa pagpapalaki nito. anak niya rin ito, sinong ina. Ang may puso papatay dito. Yung payat, hahanapin pa ba? Pag nakita patayin agad. Ang bata ay bata, siya ay siya. Inang Rina, nalaman ka o na ang katulong ni Qin Shuang ay madalas lihim na pumupunta sa botika. Parang humihingi ng gamot ang palakas ng bata. Meron palang ganito? Ginamit nga niya ang paraang iyon. Swerte natin. Iskandalo ito para sa kaharian. Ina, sasabihin na ba natin ito kay Amang Hari? Huwag muna, kulang pa ang ebidensya. Magpadala ka agad ng tauhan. Sa palasyo ng Lengning para magsasat. Siguraduhing totoo ang balita. Opo. Nakita dati, Raina Yu. Bakit ang bilis mong bumalik? Nalaman mo na ba ang lahat? Nag-apply na si Prinsesa Lengning sa hari. Para maglibot sa mga bayan, umalis na siya. Ina. Mukhang totoo ang sismis. Nagmamadaling umalis si Qin Shuang dahil takot siyang malaman ang tungkol sa sanggol. Tila ganong ga. Walang dapat makaalam nito. Magpadala agad ng mga tauhan sa mga bayan. At siguraduhin may balik si Qin Shuang sa palasyo. Dadalhin ko siya sa harap ng hari para mapilitan nitong alisin ang prinsip sa trono. Susundin ko ang utos mo, Ina. Ano ba ito? Dapat sinabi Montag kanina na dapat walang makaalam kay Qin Shuang. Narinig niya, kailangan siyang patayin. Kahit simple, maayos naman ang pagkakaayos. Ang hirap maghanap ng lugar para sa prinsesa. Pero buti nakahanap din ng ganito. Lugar na tagong-tago. May balita na may grupo ng mga bandido sa mga kalapit na baryo kamakailan. Lahat sila ay malalakas at malulusog. Panahon ng kapayapaan at kasaganaan. Ako ang Prinsesa Lingning. Matatakot ba ako sa kanila? Siyempre hindi kayo matatakot. Pero sabi nila, ang mga bandidong ito ay hindi nagnanakaw. Sa halip, nagtatanim at nag-alaga ng hayop at tinuturuan pa ang mga tao para lumakas ang katawan. Bandido pa rin sila. Pagkatapos kong manganak, gugulpihin ko silang lahat. Pagod na ako, magpahinga muna ako. Lakasan ng tuhod, dapat matatag at mabilis ang suntok. Makinig kayong mabuti, mas magandang maghirap sa pagsasanay kaysa sa digmaan. Magaling. Paanggay, Captain, hindi ka una kaya. Kahit anong protein powder ang inumin ko, hindi ko pa rin siya kayang talunin. Tumayo ka. Sasabihin ba ng kaaway na huwag kang atihin dahil pagod ka? Anong kaway, paanggay, Captain? Ayoko tumayo. Wrong Captain, may problema. May nakita kaming grupo ng mga nakaitim na kahina-hinala sa kanlurang bibig. Hindi mukhang ordinaryong mga tao. Papunta sila dito. Mga nakaitim? Ilan sila? Mga 5 o 6, magagaling sila, mukhang sanay sa labanan. Barangay Kaptain, para bang sila ay para sa atin? Baka naman masyado tayong nagpapapansin? Kahit ano pa man, haharapin natin sila.
Tandaan ang mga itinuro ko sa inyo. Lahat handa. Pumwesto sa depensa, kumanda ng mga sandata. Oo. Sigurado ba kayo dito? Isang mahirap na baryo. Dito nagtago ang prinsesa? Tama ang balita. Ito lang ang baryo sa paligid na biglang yumaman. Napakahinala. May ambush, makingat. Mga kapatid, sugod. Zugot. Zugot. Unang grupo, paligiran sa kaliwa. Pangalawang grupo, sa likod. Harangan ang kanilang daan. Hulihin sila. Barangay Captain, Nanalo Teo. Magaling. Parang regular na hukbo. Hindi tayo nakikisalamuha sa gobyerno. Ano ang ginagawa nila dito? Ang inyong kamahalan, patawarin ninyo ang aking kahinaan. Hindi ko naibalik si Prinsesa Lengning. Nasa bayo beat halaga si Kinshwan. Hindi ko piyo alam. Walang kwenta. Pinagmamalaki ninyong kayo ang pinakamahusay. Ni hindi ninyo mahanap ang isang tao. Lumabas. Opo, opo, opo. Limitado ang mga kondisyon dito, prinsesa. Mas mabuting bumalik na tayo sa palasyo para manganak. Dito na tayo mga anak. Pero, ano? Gusto mo bang malaman ng lahat? Marunong ka ba talagang magpaanak? Sasabihin ko sa'yo kung may mangyari man sa prinsesa. pupugutin ko ang ulo mo ng paunti-unti. Noong dumating ako, hindi naman sinabing prinsesa ito. Isa lang akong hilot mula sa probinsya. Hindi pa ako nakapagsilbi. Sa isang buntis na napakadakila. Tigilan mo na ang mga kalokohan. Kung gusto mo mabuhay, ipakita mo ang tunay mong kakayahan. Kung hindi, papatayin kita. Prinsesa, Pilitin Montag. Nanganak na ang prinsesa. Prinsesa, Isang babae ang anak. Mabuti ang babae. Lahat gusto ng lalaki, pero ako, babae ang gusto ko. Prinsesa, ano ba yan? Marunong ka ba talagang magpaanak? Wala akong. Mukhang may isa pang bata sa tiyan ng prinsesa. Mayroon pang. Sige, tulungan mo na siya. Prinsesa, babae ulit ang anak. Mabuti ang babae. Mayroon pang. Prinsesa, naway gabayan ka ng langit sa panganganak. Pilitin Montag, Prinsesa. Nanganak na. Mayroon pa ba? Mukhang wala na. Prinsesa, ang galing mo talaga. Ang lakas ng pangangatawan ng mga miyembro ng pamilyang royal. Ilan lahat ang nanganak? Prinsesa, 3 lang. Noong nakaraang taon, ang isang rina sa kalapit na kaharian ay nanganak ng 79 na sanggol ng isang pagsilang. Lahat ba ay babae? 2 babae, 1 lalaki. Nga pala, prinsesa. May isang dugo na rosas sa likod ng binata. Talagang bihira yon. Dugo na rosas? Talagang siya ang nag-iwan ng binhi sa akin. Mabuti. Nitong mga nakaraang taon, tumaas ang kita ng aming nayon sa mga pananim at tela. Hari, hindi lang iyon. Ngayon, ang aming nayon ay mayroon ng ospital at taalan. Ang mga tao mula sa mga kalapit na nayon ay sumasama na sa amin. Ilang beses ko nang sinabi, tawagin niyo akong punong barangay, hindi hari. Mukha tayong mga bandido. Oo. Hoy, pwede bang maging seryoso kayo? Nakalimutan niyo na noong 4 na taon ang nakalipas. Ang mundo ay hindi mapayapa. Sige, magtipon-tipon na tayo para sa pagsasanay. Oo. Sugod. Diretso ang suntok, mabilis ang galaw. Yung nasa likod, lumuhod. Tingnan nyo ang kapitan natin, ang laki ng katawan. Ang sarap yakapin sa gabi. Nga, hindi alam kung anong tipo ang gusto. Sinong babae ang magkakaroon ng swerte? Magaling, ipagpatuloy mo. Kapitan Zhao, malaking balita. Kapitan Zhu. Tingnan nyo, itong 3, pinakamaganda sa ating bayan. Hinahangaan ka nila, ikaw ang bayani. Ito si San Xiao E. Si Binibining Sun, mayaman ang pamilya. Ito si Lin Van Binibining Lin. Pamangkin ng hepe, matalino at magalang. Ito si Zhao Tai Hui. Binibining Zhao. Kahit medyo pangit ang pangalan, may dojo ang pamilya. May common interest kayo. Isang malandi, isang matalino.
Isang sporty, parang okay lahat. Kapitan Zhao, matagal na kitang hinahangaan. Ang lakas ng katawan mo, siguradong comfortable yakapin sa gabi. Kapitan Zhao, magaling ka sa laban at pamamahala. Ang ganda ng pamamahala mo, kung ikaw ang asawa ko, swerte ko. Isang malaking karangalan. Kapitan Zhao, magaling ka sa pagsasanay. Parang tatay ko, kung tayo ay magkatuluyan. Araw-araw tayong magsasanay. Ano sa tingin mo? Bakit ko naisip yung babaeng yon? Salamat sa inyong pagmamahal. Pero sa ngayon, hindi ko muna iniisip ang sarili kong problema. Totoo. Ulitin Montag, Jumuyi. Lalaki, KBA? Libreng regalo ayaw mo. Kapitan Zhao, hindi mo ba ako gusto? O may ibang gusto kang babae? Zhao, ano ibig mong sabihin? Hindi ako babae para sayo. Kung gusto mo, mag-arm wrestling tayo. Kung manalo ka, alis ako. Ano nangyayari sa kapitan? Itong tatlong babae. Mas maganda pa sa mga babae sa palasyo. Bakit ayaw niya? Baka may sakit ang kapitan na hindi masabi. May hinala ako, baka sa pagbuhat ng weights. Nawala sa sarili. Ang ganda ng mga babae, ayaw niya babae. Nakakalito. Pero maganda. Wala na tayong magagawa. Mga binibini, maganda kayo, pero ako. Ayaw sa babae. Naku po. Tahimik na ngayon, pero ang reputasyon ko ay nasira na. Kapitan Juju, nag-agalit ka lang ba? Hindi totoo talaga. Simula bata pa ako, ayaw ko sa babae. Kapag hinawakan ako ng babae, nagkakaroon ako ng pantal. Pasensya na, totoo talaga. Umuwi na kayo. Pasensya na. TS ka. Bihira lang akong makakita ng babae na bagay sa katawan ko. Zayang. Naku, ano biye, tu. Prinsesa, 4 na taon na, dapat na tayong bumalik sa palasyo. Gusto ko talaga ang ganitong buhay, malayo sa politika, walang away. Sa mga taong wala ka sa palasyo, si Consorting yan at Prinsep Yu ay may malaking kapangyarihan na. Kung hindi ka pa babalik sa palasyo, ang iyong kapatid na Prinsep, baka talo na talaga. Alam ko rin naman, pero nagtataka lang ako. 4 na taon na akong wala sa palasyo. Wala ba silang napapansin? Bakit walang kibo? Hay, nasaan na yung pasaway na si Xiao Yu? Nasa gubat na naman, naglalaro sa mga agila. Ang pasaway na to, walang pahinga. Ano ba, to? May sumpa ba ako? Bakit 4 na taon na akong may sakit, hindi pa rin gumagaling? Huwag kang mag-alala, ina, inumin mo ang bagong gamot na manggagamot. Gagaling ka rin. Dahil sa sakit ko, nahirapan ka rin. At hindi ko na naasikaso si Qin Shuang. Huwag kang mag-alala, ina, ang kinalalagyan ni Qin Shuang. Alam ko na, mamayang gabi ay papapatayin natin siya. Mabuti, mag-ingat ka. At huwag mo nang patayin ang mga manggagamot. Halos wala nang manggagamot sa palasyo dahil sa'yo. Noong nakaraan, nagkasakit ang iyong ama. At wala kaming makitang doktor. Lahat ng manggagamot na nag-alaga sa iyo, dapat patayin. Hindi dapat malaman ng iba na may sakit ka. Report. Ang iyong kamahalan, handa na ang mga tauhan ni Prinsipyo. Pwede na tayong umalis. Mabuti. Hanapin ninyo si Qin Shuang at patayin ninyo. Narito tayo, Zugot. 3, 4. Bakit mo kami ginugulo sa gabi? Pagod na kami. Yung ayaw mo sa babae. Hindi mo ba naipaliwanag sa lahat? Wala ka lang nakitang babae na gusto mo? Wala kang asawa. May asawa pa ako. Kailangan kong samahan ang asawa ko sa gabi. Tigilan mo ang kakulitan. Anong kinalaman nito? Sino ba ang nag-utos sa inyo? Na hindi magsipag sa araw. Ako mismo ang sasama sa inyo sa gabi para mag-ensayo. Kalaw. Anong galaw? Galaw, tama. Gumalaw kayo. Ay naku, Migalo. Valang galaf. Parang baboy nyo lang na nagwala sa kulungan. Tumahimik kayo. May problema, humanda.
Kapitan, Prinsesa Lengming, sumuko ka na. May kasama pa pala? Ang ganda ng babaeng ito, parang familiar. Ang galing ng lalaking ito ang pangangatawan. Sayang kung hindi mapapakinabangan. Maganda, okay ka lang. Salamat sa pagligtas. Pero hayaan mo na ako ang bahala sa mga ito. Dalhin niyo sila sa palasyo para kay konsorteng yan at prinsipyo. Paano ba nila ikulit sa amin? Maganda, ikulong niyo sila sa bilangguan. May batas na magpaparusa sa kanila, mas mabuti. Na huwag na tayong gumawa ng sariling parusa. Maganda ang itsura, sayang lang at makaluma ang pag-iisip. Huwag mo nang alalahanin, ako na ang bahala. Ako, sa palabas na napanood ko, sino ba ang tinutukoy? Kaibigang Agila, isang gabi na naman akong hindi umuwi. Kaya ako babugin ni nanay? Sana marunong kang magsalita para maintindihan kita. Anong sinasabi mo? Isulat mo na lang. Bakit may usok doon? Parang direksyon ng bahay natin. Kaibigang Agila, lumipad tayo at tingnan. Nasaan ang bahay? Nanay 8, Tita Chingo. Kaibigang Agila, amuyin mo, hanapin natin sila. Pumunta sila sa bundok, sandan natin. Kailangan nating makita si nanay. Kamahalan, mga kagalang-galang, kami ay nabigo, halos nakuha na namin. Bigla na lang may sumulpot na grupo ng malalakas. Matitibay ang katawan, nasawi ang mga tauhan namin. Malalakas? Saan galing? Nasaan si Kinshwang? Parang dumaan lang ang grupo ng malalakas. Kinshwang ay tinamaan ng lason ng aking sibat. Kahit hindi mamatay, mahirap na siyang mabuhay ng ilang araw. Nalason, mas madali na lang ang ating trabaho, pero sayang at hindi nakuha ng buhay. Hindi pwede, hindi sapat ang lason, kailangan makita ang katawan. Dapat tiyakin na walang problema. At tanungin kita, saan nakatira ang grupo ng malalakas? SA Direksyon. Parang sa bundok malapit dito, yung may bali-balita. Isang nayon ng mga magsasaka at fitness enthusiast, isang grupo ng mga walang kwenta. Sakto. Ako mismo ang hahakot ng mga sundalo. Una, pahabuksain ang posibleng lungga ng mga bandido na nagtatago ng masamang bala. Pangalawa, para tapusin na. Ang problema kay Kinshwang. Sa tingin ko, ngayon, sino pa ang makakatulong sa kanya? Barangay Kapitan Zhao, epektibo ba talaga ang gamot na ito? Pwede bang makapag-detoxify ang protein powder? Barangay Kapitan Zhao, talaga bang epektibo ang gamot na ito? Base sa aking obserbasyon, ang kanyang sakit at lason ay napigilan na. Siguro ay medyo malakas ang epekto ng protein powder ko. Kaya, ang kanyang katawan ay dumadaan sa matinding pag-reorganize at pag-ayos. Pero sa prosesong ito, ang kanyang katawan ay maaaring magkaroon ng kaunting side effects. Hindi naman ito nakakasama, pero siguro ay sobrang lakas ng pampalakas. Sa madaling salita, ang absorption rate ng nutrients ay umabot sa rurok, gets mo? Ha? Sige, pag-isip niya, ikaw na mismo ang makakakita. Hindi ko inakalang ganito kalakas ang epekto. Kuya Agila, dumating na ang pagkakataon. Pasukin ko na para hanapin si nanay. Hintayin mo ang signal ko dito. Kang may peligro. Gagaya ako sa tunog ng tuktok, tuktok. Hari Yu, naroon na ang nayon, may bantay sa entrada. At hakinabi at tayo, mga walang alam sa estratehiya ng digmaan. Tandaan, ang pangunahing layunin ay mahuli si Kinshwang. Pangalawa, ang pakialamerong kapitan, patayin ng walang awa. Ang sinumang lalaban, patayin ng walang konsiderasyon. Opo, pasok at buhayin si Kinshwang. Naku, may pumasok sa nayon. Tiyak mga tauhan ni Hariyu. Ano ang gagawin? Hindi ko akalain na prinsesa pala siya. Ang dami talagang drama ng mga royal. Eto, ikaw ang magbantay, huwag kang lalabas. Ako ang lalabas para tingnan. Sabihin mo, saan itinago si Prinsesa Lengming? Anong prinsesa? Kami ay simpleng magsasaka lang. Nag-ehersisyo lang, nagbubuhat ng bakal. Ikaf, bata, ang dami mong suot, ang gulo-gulo. Eto, gabi na't nasa bundok ka. Baka naligaw ka lang. Tumigil ka. Kung magdaldal ka pa, papatayin ko ang buong nayon mo. Sabihin mo, Tak, nasaan ang kapitan? Ako ang kapitan. Tanong ko, sino ka? Bakit ka pumunta sa aming nayon sa kalagitnaan ng gabi para manggulo? Ikaw pala ang pakialamerong kapitan. Walang utak, puro muskles lang. At nakikialam ka pa sa mga usapin ng royal, ay surrender mo si Kinshwang. At bibigyan kita ng buong katawan sa libingan mo. Nasa teritoryo na namin, ang lakas mo pa rin ng loob.
Hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Prinsesa, bakit ka naging ganito? Nanay Chinger, tita. Sa wakas, nakita ko rin kayo. Munting prinsap, paano mo kami nakita dito? Kasama ko si Kuya Aguila, ang daming masasamang tao sa labas. Nanay, takbo na tayo. Nanay, Titingnan ko kung sino ang may lakas ng loob. Kung ayaw mong magsalita, mamatay ka na. Zugot! Ipakita natin sa kanila, hindi pa tayo nakalamnan ang aming pinaghirapan. Tigilan nyo yan. Medyo malakas ang epekto, no? Ang result ng protein powder na to, parang sobrang lakas, no? Kapitan, parang lumaki siya. Ikaw si Kinshwang? Bakit ka naging ganito? Ang lakas ng loob mo. Pangalan ko ay binibigkas mo ng walang galang at ganito pa ang pakikitungo mo. Baka gusto mong tumingin sa salamin? Tingnan mo ang sarili mo. Anong itsura mo ngayon? Hahaha. Ito pa ba ang aking mahal na ate? Bakit naging ganito kalaki? Hindi, naging ganito kalakas? Ito pa ba ang prinsesa sa palasyo? Hindi ba ito ang pinakamalakas na babae ng kaharian? Prinsesa, sinabi niya kanina na siya ay prinsesa. Talaga pala siyang prinsesa. Yuwang, kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, maniwala ka sa akin. Ano ang gagawin ko? Ang mukha ko, ang katawan ko. Bakit naging ganito? Ikaw. Itatanong ko sa iyo, ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Kung magpapagamot ka ng lason, hindi ba't dapat malusog ang katawan mo? Para labanan ng virus? Hahaha. Magpagamot? Malusog na katawan? Sige, lumayas ka. Naku, ang lakas ng puwersa. Kinshwang, Kinshwang. Naging ganito ka na. Anong mukha pa ang ipapakita mo sa palasyo? Baka, kahit kapatid mong prinsip, hindi ka na rin kilalanin. Inirerekomenda ko na sumuko ka na lang bilang paggalang sa dati. Anong paggalang? Ako ang Yuvang. Kung hindi mo ako pinadalhan ng lason, hindi sana ako. Naging ganito. Yuwang, ikaw ba yan? Ikaw ang katargetin. Yuwang, patay natin yung Yuwang na yan. Kapitan, ililigtas ba natin si Yuwang? Six, ikaw ang lumapit. Sige, tulungan niyo ako. Mga kahoy ba kayo? Tulungan niyo ako. Patayin niyo siya. Tulungan niyo ako. Patayin niyo siya. Ikaw, iligtas mo si Yuwang. Bakit hindi ikaw? Ako. Masaktan ng prinsesa. Hugutan ng ulo yan. Nadali ang prinsesa. Kung kaya mo yan, bakit nananatili kang mababang kawal? Iprotekta ang kamahalan. Tingnan natin kung sinong magliligtas sa'yo. Ano ba itong kinain ko? Parang isang higante. Captain, martial arts BA Ito o Espada? Protein powder ba o elixir ang ibinigay mo sa kanya? Nagdagdag lang ako ng kaunting protein powder. Halamang gamot pero nagkaganyan siya. Tumayo kayo. Mga walang kwenta. Halimaw yan, halimaw. Patayin nyo na siya, agad. Huling tanong ko na ito sa'yo. Ano ang ginawa mo sa akin? Ibalik mo ako sa dati. Ngayon na. Kapitan Zhao, mag-isip ka ng paraan. Tito, ibalik mo na si nanay sa dati. Prinsesa, kumalma ka. Ang nangyari kasi, medyo malakas ang dosage ng protein powder na ibinigay ko. Kaya na-activate ang potential ng katawan mo. Kaya nag-iba ng kaunti ang itsura ng katawan mo. Kaunti lang. Kaunti lang ang tawag mo dyan. Sige, marami-rami. Pero sa totoo lang, maganda naman ang kanyang pangangatawan ngayon. Marami ang nagsisikap pero hindi magawa. Baka gusto mong pag-isipan muli. Pag-isipan. Walang pag-iisip. Kaya mo ba akong ibalik sa dati? Tanong ko, kaya mo ba? Kaya, pero kailangan ng konting panahon. Scientific na pag-ehersisyo, diet at tamang pagkain. Magiging maganda ulit ang pangangatawan mo. Tulad ng dati. Bakit kita paniniwalaan? Maraming nakatingin, maniwala ka sa akin, kaya yan. Walang problema, iwala lang. Maniwala sa'yo. CJ, huling pagkakataon na to kung hindi ako bumalik sa dati. Maghintay ka. King J, alis na tayo. Kamahalan, walang shortcut sa pagpapapayat. Sabi nila, disiplina sa pagkain at mag-ehersisyo. Mula ngayon, cardio muna.
Tumakbo ka ngayon palibot ng baryo. 10 ikot. Dati ang prinsesa ay laging nakasakay. Hindi ako tatakbo. Ibang panahon na ngayon. Bagamat ang pangangatawan mo ngayon ay maganda naman pero kung gusto mo ang dating payat na katawan, kailangan mong tumakbo. Walang ibang paraan, tumakbo ka na. Ayusin ang paghinga. Tamang bilis, ramdamin ang pagpapawis. Isipin mo ang pangungutya ni Prinsipyo sa'yo. Tumahimik ka. Naku, ang kanilang kamahalan ang prinsesa. Ang lakas niya, kayang itapon ako mula rito hanggang sa labas ng baryo. Sandali lang, sandali lang. Dapat ganito, higpitan ng core. Ibaba ang bewang, gamitin ang lakas ng binti. Sige, simulan na. Magaling. Ang prinsesa talaga, likas na may talento sa pag-ehersisyo. Malapit na ring mabawi ang dating pangangatawan. Hoy, huwag kang tumawa. Gaano katagal pa ba ako dapat mag-ehersisyo bago ako pumayat ulit? Hoy prinsesa, huwag kang magmadali. Ang pagbabawas ng timbang. Kailangan ng kombinasyon ng strength at cardio. O sige, ganito na lang. Mamaya, gagawin natin ang 10 set ng burpees, 100 bawat set. Papatayin kita. Kaya mo yan, Aini. Kaya mo yan, Aini. Prinsesa, magpahinga ka muna. Baka ka mapagod ng sobra. Hindi ako magpapahinga. Gusto kong mabawi ang dating itsura ko. Ayoko na talaga. Sa itsurang ito na parang baboy. Huwag kang mag-alala, likas na may talento ang prinsesa sa. Ay hindi pala. Ang ibig kong sabihin, matatag ang kanyang kalooban. Prinsesa, uminom ka ng protein powder para dagdagan ang lakas. Ano to? Hindi ba ito magpapalaki ulit sa akin? Hindi naman. Ito ay espesyal na recipe ko para sa pagbabawas ng taba. Huwag kang mag-alala, inumin mo na. Naku, nasayang. Itatanong ko sa iyo, bakit mo ako tinutulungan? Hindi ka ba natatakot na kapag gumaling ako? Ay parusahan kita. Noon, talagang natatakot ako. Pero ngayon, hindi na. Bakit? Dahil sa tingin ko ay isa kang mabuting ina. At isang napaka-espesyal na prinsesa. Ngayon, ako mismo ang magtetest ng resulta ng ating pag-ehersisyo. Ipapakita ko sa inyo. Nakakita na ba kayo ng kasing laki ng sako na kamao? Hindi PA? Ngayon ay makikita ninyo. Bakit ang saya-saya ng baryo ngayon? Anibersaryo ba ng ani? Normal lang na masaya. Aini, Tito Joe, tara na, sumama na tayo. Hindi na ako sasama. Kayo na lang. Aini, tara na, tara na. Dahan-dahan lang. Prinsesa, halika na. Ako, hindi na ako sasama. Tara na. Subukan mo, huwag kang matakot. Sige, simulan ko na. Tibayan mo ha. Kapitan Ju, salamat. Ang prinsesa ay matagal nang hindi nakakaranas ng ganitong kasayahan. Ang saya ay talagang simple lang, pero lagi nating nakakalimutan. Gawin ang mga bagay na nakakaya sa akin. Ang galing mo talaga. Sa palasyo, hindi pa ako nakakatagpo ng taong katulad mo. Ganito. Mula ngayon, magkapatid na tayo. Tagay. Kung may problema ka sa hinaharap, hanapin mo ako sa kabisera. Ako ay prinsesa. Kahit anong problema mo ay tutulungan kita. Pero balik tayo sa usapan, prinsesa, ang mga anak mo. Ang cute nila at ang talino at tapang pa nila. Ang galing talaga nila. Siyempre, sila ang puso't kaluluwa ko. Kahit medyo makulit minsan, pero mabait naman sila. Lalo na ang bunso mong anak. Naku, may ganun pala siyang malaking agila. Sa tingin ko. Ang tatay nila ay siguro isang malakas at matipunong lalaki. Naiinis ako sa pag-uusap na ito, pero isa siyang. Patay na lang talaga. Noon, nagpadala ako ng mga tao para hanapin siya. Ako ay prinsesa sa malaking kabisera na ito. Kung hindi ko siya mahanap, patay na talaga siya. Mas mabuti na rin. Kung mahahanap ko siya, siguradong papatayin ko siya ng dahan-dahan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako. Maglalabi na ganito katagal. Ang 3 kong anak ay ang cute. Madali lang humanap ng ama para sa kanila. Kapag nagalit, kahit asawa ko ay papatayin ko. Naku, buti na lang hindi siya yung babaeng sumugod sa akin noon. Pagkakaalala ko, mayroon din akong
babaeng kinamumuhian ko. Sasabihin ko sa'yo. Kapag nahuli ko siya, papatayin ko siya ng dahan-dahan. Pahirapan ko siya. Noon pa man. Naisip ko na ang 1,000 paraan para pahirapan siya. Kapag nahuli ko siya, siguradong hindi siya mabubuhay ng maayos ni hindi makakamatay. Ano bang plano mong gawin sa kanya? Hindi ko masasabi. Ang sakit isipin. Prinsesa, may laman ka talaga. Ang bilog na mukha mo ay ang cute. Squat, kailangan ng lakas. Sige, isa pa. Nene, Kailan Kabiye. Babalik sa dati mong ganda? Gusto ko pa rin ang malakas na nanay, kayang buhatin kami. Ayon sa paraan ni Kapitan Zew, malapit na rin akong bumalik sa dati. Nasaan siya? Hindi ko alam. Kagabi ay lasing ka, si Kapitan Zhao, ang naghatid sa iyo kaninang umaga. Lasing na ako. Wala naman akong ginawang kahihiya, di ba? Wala naman siguro. Basta, nung dinala ka niya pauwi, nakayakap siya sa'yo. Mukha namang masaya siya. Masaya. Ganito ka niyayakapin pauwi ni Kapitan Zhu. At sabi niya, Princess Carrie daw tawag dito. Princess Carrie. Para sa akin ba talaga pinangalanan yon? Ano nang ikinakahiya niya? Kung sakali. Kung ako'y maging ama ng mga batang ito, baka maganda rin. Mahal na prinsesa, hindi kita isusumpa dahil ikaw ay isang babaeng may asawa na. Hinje, sa palagay mo ba? Medyo kakaiba si Kapitan Zhao nitong mga nakaraang araw. Sa palagay ko rin po, parang laging umiwas siya sa inyo, mahal na prinsesa. Pero palihim naman niyang pinagmamasdan kayo at ang mga maliliit na Panginoon. Napansin ko rin. At sa palagay ko, yung tingin niya sa mga batang ito. Ay, basta, medyo komplikado. Sa palagay mo ba, ayaw niya sa atin? Dahil may kasama kami mga bata. Hindi siguro, si Kapitan Zhu. Hindi naman siya ganong klaseng tao, at mabuti naman siya sa mga maliliit na Panginoon. Mahal na prinsesa, baka gusto ka ni Kapitan Zhao. Gusto ako. Hindi pwede yon. Ako ay isang prinsesa. Siya ay isang simpleng taga-nayon lamang. Magagawa kaya niyang magkaroon ng damdamin para sa akin? Kapitan, sa palagay mo ba, epektibo talaga itong bagong formula natin? Kung magpapatuloy sa pagsasanay ang prinsesa, magiging babaeng superhuman na siya. Pwede ba tayong gumawa ng pampaganda ng ugali? Hindi mo alam, noong nakaraan. Nung nagalit ang prinsesa, iniunat lang niya ang kamay. At agad na niyang binuhat si Mang Wang Er. Naku po, nakakatakot talaga. Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo siya. Tita ko, tako po. Tito Zhou, puwid ka bang maging AMA namin? Kapitan. Anong pinapangiti mo diyan? Tanungin mo ako kung umiti ako o hindi. Magtrabaho na. Kapitan Zhu, may problema ka ba nitong mga nakaraang araw? Wala namang problema. Bagamat ayaw kong pilitin ang isang tao. Ngunit tayo ngayon ay magkasama sa hirap at ginhawa. Kung may problema ka, maaari mong sabihin ng diretso. Hindi ba't? Ikinalulungkot mo ba ang mga bagay-bagay kay Prinsipe Yu? Hindi naman. Si Prinsipe Yu sa maikling panahon ay hindi na muling makakapagsalakay sa nayon. Kung gayon, bakit? Mahal na prinsesa, sa loob ng ilang araw ay halos ganap na kayong gagaling. Sa oras na yon, kailangan na bang bumalik sa palasyo? Hindi pa malinaw ang sitwasyon sa korteng. Kailangan ako ng aking kapatid na prinsipe. Si Prinsipe Yu at konsorteng niyan ay hindi magpapahinga. Oras na para bumalik. Baka. Ayaw niyang umalis ako. Aalis na siya, babalik sa mapanganib na palasyo. At ako, wala man lang akong lakas ng loob na aminin na gusto ko siya. Zumuyay, zumuyay. Lalaki ka pa ba? Hindi tama, hindi tama. Prinsesa pa rin siya, paano kung hindi siya pumayag? Kapag nagalit, papatayin niya ako ng walang pasabi. Prinsesa. Mamimiss ka namin. Nga, pati ang dalawang maliit na prinsesa at ang inyong kamahalan. Kamahalan, kung may kailangan kayo, sabihin lang. Wala kaming ibang maibibigay sa nayon, kundi ang aming lakas. CJ, Nanay, makakabalik pa ba tayo dito? Nene? Makakatanggap kaya ang punong bayan ng sulat ko? syempre naman.
Kung may kailangan kayo sa hinaharap, hanapin niyo lang ako sa kabisera. Punong Bayan Chow, salamat sa pag-aalaga mo sa amin. Paalam. Punong bayan, may problema. Maaming sundalo. Mas maami kaysa noong nakaraan. May bandila sila na may titik na niyan. Pinapalibutan na nila ang buong nayon. Mga sundalo ng pamilya niyan. Naglakas loob silang gumamit ng militar na wala kayong dulot. Prinsesa, ano ang gagawin natin? Huwag kayong mag-alala. Nandito ako. Lahat handa na para sa laban. Opo. Huwag kang mag-alala, hindi ko hayaang may mangyari sa'yo at sa mga bata. Kahit kunting sugat. Ako ay dumating bilang utos ng konsorte niyan upang lipulin ang mga bandido. Niyan yaw, naghihimagsik ka ba? Ikaw na matabang babae. Naglakas loob kang magpanggap bilang prinsesa. Paano makakaroon ng taong kasing pangit mo sa pamilyang imperial? Utos ng konsorte. Patayin ng walang awa. Patayin ng walang awa. Mga sundalo, sumugod. Pagkalat ng pulbos, Paminta. sapulin. Sumugod. Tingnan niyo ako. Niyan yaw, handa ka na ba sa kamatayan? Ito ay halatang halimaw. Urong tayo. Nanalo na. Nanalo na. Tito. Sabi ko na sa'yo, hindi mo dapat ginagalit ang mga taong yun. Ngayon naniniwala ka na. Sinukian naman ang makakalang si Kitchwang. Ay naging halimaw na, hindi na siya tao. Valang Kwenta. Isang general ka, may dalang mga elite na sundalo. Ni isang baryo, hindi mo masakop. Gumagamit ka pa ng mga kakatuwang dahilan. Hindi ito pagdadahilan, pwede akong patunayan ng pamangkin ko. Si Qin Shuang ay sobrang lakas. Mukha siyang higante, talagang hindi ko siya kayang talunin. At yung mga rebelde, ang galing ng mga teknik nila. Sobrang tapang. Inay, naniniwala ka na ba ngayon? Ang lahat ng sinabi ko ay totoo. Hindi ko alam kung anong masamang sining ang pinag-aralan ng ate kong Rina, o kung anong milagrosong gamot ang kinain niya, para maging ganito katakot ang itsura niya. Inay, malaking banta na si Qin Shuang. Kung babalik siya sa palasyo na ganito ang itsura, kasama ang tagumpay laban sa mga sundalo, yung mga nag-abang sa korte ay baka lumipat na. Sa kanya at sa prinsip, dapat nating gawin ang lahat. Pa siya ay tuluyang mapuksa bago pa siya lumakas ng husto. Mukhang hindi epektibo ang pag-attack ng puwersa. Baka pa tayo mabigyan ng masamang reputasyon. Dapat tayong mag-isip ng ibang paraan. Naiintindihan ko, Inay. Ang galing ng ginawa ninyo ngayon. Kapitan, yang general na yan, Valang Kwenta. Natalo lang ng ating paminta. Nagtakbuhan sila. Tama. Pero syempre, ang lakas talaga ng ating prinsesa. Parang kasabihan, hindi lalaki, babae pala ang nag-iisang hadlang. Libo-libong kalaban ay hindi makakalusot. Kung hindi dahil sa iyong paghahanda at pagsasanay sa mga tao. Walang kwenta ang aking lakas. Walang anuman. Pero pagkatapos nito, siguradong hindi titigil. Si Concubine yan. Baka may mas masamang plano pa siya. Alam ko. Kaya nagpasya ako simula ngayon. Dodoblehin natin ang patrol at bantay sa baryo. Siege. Anong tingin-tingin ka dyan? Mga kasama, napansin nyo ba na si prinsesa ay parang pumapayat na? Talaga? Malamig ang hangin. Anong ginagawa mo dyan? Hindi ako makatulog kaya lumabas ako. Kayo po, prinsesa. Bakit hindi pa kayo natutulog? Huwag mo na akong tawaging prinsesa, wala namang ibang tao. Tawagin mo na lang akong Qin Shuang. Prinsesa, Ano ang iniisip mo? iniisip ko, baka may mga asasin ng pamilya niyan sa paligid kasi ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng buong nayon. At ang kaligtasan ng mga bata. Gusto ka ng mga bata? Gusto ko rin sila. Sinabi sa akin ni King Ji ngayon. Tinanong mo si Xiaoyu kung gusto niya ng tatay. Tanong lang, nag-aalala lang ako sa bata. Zumuye. Itatanong ko sa iyo, bakit mo kami at ang mga bata pinapakitaan ng kabutihan? Dahil lang ba sa takot mong parusahan kita? Sa tingin ko may koneksyon tayo at saka tumulong sa mga babae at bata. Hindi ba dapat yon? Talaga? CJ. Pagod na ako, matutulog muna ako. Maaga ka rin matulog.
Nasa loob ang target. Habang tulog, tirahin agad, bilisan. Mahirap kalabanin ang punong nayon at mga residente. Naku, nahuli tayo, alis. Ang tagal ninyo, matagal ko na kayong hinihintay. Grabe, ang galing mo, nagawa mo mag-isa. Hindi ako masasaktan ng mga maliliit na magnanakaw. Ganyan kayo, tapos assassin pa. Ang daling kumita ng pera sa pamilya niyan. Mukhang matagumpay ang paggawa ng protein powder. Kahit na ibalik na ang itsura ng prinsesa, nananatili pa rin ang lakas. Prinsesa, punong nayon, tutulungan namin kayo. Nasaan ang mga magnanakaw? Doon, May mga walang malay pa pala, punong nayon. ikulong sila sa bilangguan ng ngayon, bukas na sila tanungin. Ano, ang galing ko no. Buti na lang, naamoy mo agad ang pampatulog. Kung hindi, delikado. Ikaw ang nagsabi sa akin na tignan ang mga bintana at pinto. At maglagay ng mga babala. Zumuye, iniligtas mo ulit ako. Maliit na bagay at sinabi ko na hindi ko hahayaan. Nasaktan ka at ang mga bata. Zumuye, lumapit ka. Sa mga nakaraang araw, marami akong naisip, lumalaki na ang mga bata. Kailangan nila ng ama, isang lalaki na makakapagturo sa kanila. At makakapagbigay ng kumpletong pamilya, ikaw. Ikaw ang pinakamagandang pagpipilian sa tingin ko. Itatanong ko sa iyo, handa ka ba? Na maging ama ng aking anak, handa ka bang makipagsama sa akin? At magbahagi ng buhay? Ayaw mo. Ikaw ba ay nandidiri sa kalagayan ko ngayon o sa tingin mo ang bata? Ay hindi mo tunay na anak. Hindi ganoon. Sa tingin ko, napakaganda mo, Princess Kinshuang. Napakabuti mo at ang mga bata rin. Gusto ko. 100% ako ay gusto. 1,000% ako ay gusto. Talaga? Pumayag ka na? Talagang pumayag ka na? Talaga. Ano? Kapitan Zhao, iyon ang lalaki. Pinagawa ng sa 4 taon na ang nakalipas. Hinaan mo ang boses mo. Gusto mo bang marinig ng buong nayon? Pero prinsesa, sinabi mo noon, kapag nahanap ang lalaking iyon ay papatayin. Pero ilang bises na tayo iniligtas ni Kapitan Zhao. Papatayin mo tagpiarin bi Asia? Sa kadahilanang iniligtas niya ako ng maraming beses. Hindi ko na siya papatayin. Pero dahil sa kanya ako naghirap sa panganak. At napadpad sa mga tao ng maraming taon, babawi ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na siya pala ang babaeng pumilit sa akin. Gusto ko pa namang maging ama ng mga bata. Sa huli, ako pala ang tunay na ama. Bahala na. Mula noon, ang mga hari ay madalas na malamig ang puso. Mas mabuting hindi ko na siya guluhin. Sa totoo lang, kung tatakbo ako ng gabi, mahuhuli pa ba niya ako? Sa palagay mo, mahuhuli kita. Malapit na tayo sa palasyo. Itigil mo na yung pagiging pabaya mo. Mahigpit ang mga alituntunin sa palasyo, hindi tulad sa nayon. Dapat kang maging maingat sa lahat ng bagay. Ako, masaya naman ako sa nayon. Bakit pa ako pupunta sa palasyo? Ikaw ang ama ng mga anak ko, pababayaan pa ba kita? Tito Zhao, ang ingay sa labas. Ang taas ng mga bahay dito, mas mataas kaysa sa nayon. Nanay, dito na ba tayo titira? Kapag pumasok ka sa palasyo, parang malalim na dagat, baka mawala ang buhay mo. Maligayang pagbabalik, princess. Tumayo kayong lahat.
Ito si Zumuye. Ginoong Zhao. Siya ang aking bisita. Handa na ang silid ng inyong kamahalan at ang mga silid ng mga bata ay nakahanda na rin. Nakalagay sa gilid na silid. Kinje, ilabas mo muna ang mga bata. Opo, tara na. Ikaw, sumama ka sa akin. Medyo seryoso ka. Ito ang tirahan ko. Ang palasyo ay hindi tulad ng labas. Maraming taong nakikinig, kailangan mong maging maingat sa bawat salita at kilos. Lalo na ikaw, may espesyal kang pagkakakilanlan, kailangan mong maging mas maingat. Ay nako, naiintindihan ko na. Hindi naman kailangang magsalita ng marami, gawin lang ang dapat gawin at magsanay ng husto. Ang tatlong bata, hindi pa dapat ipaalam ang kanilang pagkakakilanlan. Sa labas, sabihin lang na sila ay aking mga ampon. At tandaan mo, wala kang kinalaman sa mga bata. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko at naalala ko. Ang ama ay naging estranghero. Kung wala akong pahintulot, hindi ka dapat maglibot sa palasyo. Lalo na sa harem. May harem ka. Dito, hindi lang ako ang lalaki. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, gagawin kitang hindi lalaki. May isa pang bagay, ang nangyari noong gabi at ang iyong blood rose. Huwag mong ipaalam sa sinuman. Kung hindi, hindi kita mapoprotektahan. Huwag kang mag-alala. Mahigpit ang bibig ko. Parang nakapasok na ako sa Royal Circle. Pero bakit hindi ako masaya? Ang iyong alipin, si Tanga at Bobo, ay nagpapakumbaba kay Ginoong Zhao. Iniutos ng inyong kamahalan na alagaan kayo. Ano? Sige, mula ngayon magkakasama na tayo. Huwag kang mahiya. Ginoo, napakababa ninyo para sa amin. Huwag kang luluhod, tumayo ka, bilis. Ganito na lang, hanapin niyo ako ng mga bagay na tulad ng mga batong pabigat, kadena, at mga batong bloke. Ginoo, saan po yon? Matagal na akong hindi nag-ehersisyo. Gusto kong magsanay pero sige na, huwag na. Ganito na lang kayong dalawa. Diretso na tayong lumabas at maglibot. Huwag ninyong sasabihin sa prinsesa. Tara, tayo na, bilis. Siya ang bisita na dinala ng prinsesa. Parang mandirigma. Ah, ito ay magandang bagay, ito na. Zenoka, ang training ground ay hindi para sa mga walang kinalaman. General, ito si Ginoong Zhao, ang bisita ng prinsesa. Ay, ang bisita na yan, kung masaktan, hindi natin kaya ang responsibilidad. Hindi masasaktan, subukan natin, ano? General, hinahamon ka ng batang to. Oo, General. Mukhang mas malakas pa sa'yo, yung bata. Talagang may kakayahan. Kung ganon, hindi na ako magpapakumbaba. Kanina lang, ako'y naging pabaya. Isa PA. General, ayos ka lang. Tayo na. Naku, Ginong Zhu. Malaking problema ang ginawa mo. Si Kapitan Li ay malayong kamag-anak ni konkubina niya. Lenny, isang palitan lang naman, walang masama. Bisita. Maliwanag na isang kabit. Paano nagkagusto si Qin Shuang sa ganito? Bastos na mandirigma. Ginoo, huwag kang magalit, baka sandali lang ang interes ng prinsesa. Sandali lang. Dinala pa sa palasyo. At naninirahan pa sa tahanan ng prinsesa. Ilang taon ko na siyang hinahabol. Bakit niya ako hindi man lang nainteresan kahit minsan? Ginoo, balita ko, si Ginoong Zhao ay pawang lakas lang ang meron. Walang alam sa batas. Ngayon lang, sa training ground, ininsulto niya si Kapitan Li. Oo, Kapitan Li. Taong iyon ni konkubina niya. HMP. Isang mangmang lang. Mabuti, pupuntahan ka onga. Anong klaseng tao ba yan? May dala ang prinsesang lalaking hindi kilala. Ginoong Zhao, pambihira ang lakas. Nakatira sa palasyo ng Lengming. Anong bisita? Maliwanag na kabit. Ina. Kilala ko si Ginoong Zhao. Ito ang pagkakataon natin para isumbong kay ama. Ang pangangalo niya ni Qin Shuang.
Huwag magmadali. Kumusta na ang Chancellor? Ang anak ng Chancellor, si Xiao Jingyan, matagal nang nakakagusto kay Qin Shuang. Nabalita ang may lalaking dala si Qin Shuang pabalik sa palasyo. Galit na galit ngayon. Mabuti. Dumating na ang ating pagkakataon. May balita, sa kampo sa labas ng lungsod, may kumakalat na sakit. Totoo iyon, pero mahigpit na itinago ang balita. Mag-isip ng paraan para papasukin ang epidemya sa kabisera. Kapag mas magulo, mas makakabenepisyo tayo. Ete, narinig kong dinala mo si Ginoong Zhao. At ilang bata. Might miss na. Kapatid, naniniwala ka ba sa ate? May utang na loob ako kay Ginoong Zhao, mapagkakatiwalaan siya. Si Xiao Yu ay aking anak-anakan. Sa ngayon, sobrang yabang ni Consort niyan at Prince Yu. Kailangan nating magplano ng maaga. Sundin ko ang lahat ng sasabihin ng Ete. Ginong Zhu. Si Ginong Xiao Yingyang mula SA Prime Minister S Residence. Ay inaanyayahan ka para mag-usap. Liham. Ginoong Zhao, matagal nang humahanga si Ginoong Qiao sa princess. Mukhang may masamang balak ito. Oh, baka ito na yung sinasabing Hongmen Banquet. Medyo na-excite ako. Ayon sa mga tao sa Qiao Residence, nakahanda na ang karwahe sa labas ng palasyo. Oh. Lalo akong curious na pumunta. Ihatid mo ako. Tara na. Ikaf si Zhu Muyi? Anong klaseng tao ka? Papahalagahan ng princess? Hoy. Isang ordinaryong tao lang na marunong ng konting martial arts. Anong kailangan mo, Ginoong Xiao? Maraming patakaran sa palasyo. Huwag mong sirain ang reputasyon ng princess. Kung may masamang balak ka, mas mabuting itigil mo na. Paumanhin, hindi ko naintindihan ang sinaunang pananalita. Gagawin ko lang ang iniutos ng princess. Kung wala kang ibang sasabihin, aalis na ako. Isang hamak na kasintahan, naglakas loob pang bastusin si Ginoong Qiao. Wala kang ibang pinahahawakan kundi ang proteksyon ng ate. Shwang. Iking shwang. Nais kong ibigin ang buwan. Ngunit si Qin Shuang ay sumusunod kay Zhao. Tiyak na naakit ang ate ng taong ito. Kung wala siya, sa iyong katangian at kagandahan, Ginoong Qiao, hindi ba't kayo at ang ate ay perpektong magkapars? Ngunit ngayon, Your Highness. Paano ko mapapasa kanya si Shuang ng buong buo? Madali lang iyan. Sa oras na iyon, kapag natupad ang aking malaking plano, tiyak na susunod sa iyo ang aking ate. Mag-report agad, isa ang kalye na ito. Parang may epidemya. Naku, ano ang dapat gawin? Ang mahal na hari, biglang sumiklab ang epidemya sa kabisera. Napakalakas. Ang Imperial Hospital ay wala nang magagawa. Marami na ang nakasakit sa kabisera. Marami nang namatay dahil sa sakit. Kailangang isara. Huwag hayaang kumalat. Huwag kayong mag-alala, ama. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Ngunit kailangang mahigpit ang quarantine sa mga apektadong lugar. Kung kinakailangan, patayin. Ama, sa palagay ko ay hindi ito ang tamang solusyon. Ang quarantine ay hindi ang pinakamahusay na paraan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang paggamot at pagpigil sa pagkalat. Hindi ba alam ng aking ate na ang tanging paraan upang pigilan ang epidemya ay ang sunugin ang mga taong may sakit? Dapat munang gamutin ang mga may sakit. Ang sinabi ni Prince Shuang Yu ay tama. Pa sa kapakanan na mas maraming malulusog na mamamayan, kailangan silang isakripisyo. Ama, Narinig ko na si Ginoong Zhao ay may di pang karaniwang lakas. Ngayong may epidemya sa kabisera, kailangan natin ang kanyang tulong. Prince Yu, kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Napansin ko na ang mga tao sa palasyo ay mahilig magpaligoy-ligoy, nakakainis. Nais kong humingi ng tulong sa iyo sa pamamahala ng quarantine. Dahil mukhang hindi madaling makasakit si Ginoong Zhao. Gusto mong makipagtulungan sa akin? Hindi ka ba natatakot na magkaroon ng pamamaga ang mukha mo muli? Napala. Sa tingin ko, Prince Yu, gusto mong mamatay ako sa epidemya. Pasensya na, nabakunahan ako, hindi ako takot. Walang utang na loob. malala ang epidemya, wala nang magawa ang Imperial Hospital. Iminungkahi ni Prince Yu na i-quarantine ang mga lugar at hayaan silang mamatay. Talagang aso siya, sa madaling salita, pumapatay siya.
Tama na, may paraan ako. Ngunit, kailangan ko ng otoridad at tauhan. Sa panahon ng epidemya, ibigay mo sa akin ang lahat ng available na tauhan. Sige, tutulungan kita. Sabihin mo lang ang kailangan mo. Sige, ganoon na lang. Ina, sumiklab na ang epidemya. Nagkakagulo na ang mga tao sa kabisera. Mabuti, hayaan mong magulo. Tulungan ng iyong mga tauhan ang pagpigil. Lihim na palakihin ang epidemya. Lalo na sa lugar ng Crown Prince. Naiintindihan ka o, Ina. At nakipag-ugnayan na rin ako sa Hilaga. Hayaan silang kumilos kapag may pagkakataon. Sa gitna ng kaguluhan, mas madaling manghuli ng isda sa maalong dagat. Pakiusap, palayain ninyo kami. Tigilan niyo yan. Makinig kayong lahat. Ako ay nilalang sa inyo upang iligtas kayo. Kung gusto niyo mabuhay, sundin niyo ako. Mabuti naman. Ngayon, pumila kayo rito para makuha ang maskara. Kahit papaano, makakatulong ito. Pangalawa, ilipat ang lahat ng may sakit sa bakanteng barracks. Ang may sakit sa kanluran, ang walang sakit sa silangan. Bawal lumipat-lipat. Maghahatid kami ng pagkain. Panghuli, bago kumain at pagkatapos dumumi. O umihi, gamitin ang solusyon dito para maghugas ng kamay. Naiintindihan ba? Salamat, Prinsesa Lengning. Malubha ang salot na ito. At walang lunas. Lagnat at ubo. Nakita ko na ito noon. Mga doktor, mula ngayon, sundin niyo ang aking mga tagubilin. Ang lahat ng manggagamot ay dapat magsuot ng maskara. Pagkatapos hawakan ng pasyente, gumamit ng alkohol o matapang na alak para maghugas. At ang mga gamit ng pasyente, dapat pakuluan para madisinfekta. Opo, Ginong Ju. Ang mga pamamaraang ito ay hindi pa namin naririnig. Basta't epektibo. At isa pa, ito ay protina powder. O di kaya tinatawag na essence powder. Ihalo ito sa lugaw at ipakain sa may sakit at walang sakit. Makakatulong ito para lumakas ang katawan. Mag-orderly sa pila, huwag magmadali. Salamat, Ginoong Zhao. Salamat, inyong kamahalan. Si Ginoong Zhao ay paang isang buhay na santo. Ano man ang dinastya, kung magkakaisa tayo, Salamat. malalampasan natin ang lahat ng pagsubok. Halika, Kamahalan. Ang Zalo. Ano ang gagawin natin? Mga walang kwenta. Pinag-utos kong manira ng palihim. Bakit ganito? Kahit kakaiba ang mga pamamaraan ni Zhao, sobrang epektibo naman. Mahirap para sa ating mga tao na makialam. At mataas ang tingin sa kanya ng mga tao. Mahirap siyang targetin. Hindi na ako makapaghintay pa. Sabihan ng mga tao sa hilera, pwede na silang kumilos. Eka, at makipag-ugnayan sa ating mga tauhan sa hukbo. Ayon sa plano. Opo. Urgenteng balita. Ang hukbo ng mga lobo mula sa Hilaga ay sumalakay sa hangganan. 3 lungsod ang nasakop. Malubha ang sugat ng general ng Hilaga. Critical ang sitwasyon. Ano? Paano na ito? Ama. Handa po akong mamuno upang labanan ang kaaway. Mahal na hari, si Prinsipyo ay malakas at tiyak na mapapagapi ang kaaway. Ama, malaki ang pinag-uusapan dito. Hindi tayo dapat magpadalos-dalos, kailangan nating pag-isipan ito ng mabuti. Prinsesa, ano ang ibig mong sabihin? Hindi kaya. Gusto mong personal na lumaban sa digmaan? Pinagtatawanan mo ba ang aming kaharian na walang magigiting na lalaki? Nagmamadali si Prinsipyo na makuha ang kapangyarihan sa militar. Tiyak na bigat ito. Krisis sa Hilaga, ang mga supply at mga general ay nasa kontrol ng pangkat ni consort niyan. Ate, ano ang dapat nating gawin? sa huli, ang digmaan ay tungkol sa lakas at supply. Kaya kong gumawa ng mga rasyon na maliit pero mataas sa enerhiya. Mabilis itong magbibigay ng lakas. Ano iyon? Sa madaling salita, ito ay super compressed energy bar. Kailangan din baguhin ang paraan ng pagsasanay ng hukbo. Mayroon akong kumpletong sistema ng pagsasanay. Gaano katagal ang kailangan mo? Bigyan mo ako ng ilang araw. Kailangan ko rin ng maasahang mga artisan at lugar. Sige, tutulungan kita ng buong puso. Kapatid, kailangan natin bigyan si Ginoong Zunang sapat na oras at sabay na maglagay ng ating mga tao sa hukbo. Ziga. Ipagkakatiwala ko ito sa iyo, prinsipe. Paalam. Mga sundalo, ang isang piraso nito ay sapat para sa kalahating araw at magbibigay ng lakas. Gusto ko sa inyo magmadali sa paggawa. Opo. Halika. Pansinin ang paghinga. Ayusin ang ritmo, tandaan ang mga ito.
ay mahalagang punto ng pagtutulungan. Magaling. Prinsipe Yu. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang simbolo ng hukbo, asahan kong mapapalayas mo ang mga lobo, upang protektahan ang ating kaharian. Tinatanggap ko ang utos, hindi ko bibigin ang tiwala ng aking ama, palalayasin ko ang mga lobo, at ipagmamalaki ang ating kaharian. Sana'y maging epektibo ang kakaibang imbensyon ni Zumuy upang mailigtas ang mas maraming buhay ng mga kawal. Tipirin ninyo ang pagkain, mahirap ang supply sa harap ng digmaan. Nagsisikap si Prince Yu, General, itong kaunting bagay. Hindi sapat para punan ang tiyan. Paano tayo makikipagdigma? Igilan ang pagrereklamo, kahit gutom. Kailangan ninyong magtanggol, ibigay ang ibinigay ni Princess. S.A. Atin, dahan-dahan lang. General Wang, huwag nang magtanong. Kumuha muna ng isang piraso bawat isa. Inumin ng tubig, ito ay mula kay Princess. Nakahanap ng magandang pamalit sa pagkain. Ngayong gabi, tulad ng sinulat ni Ginoong Zhao, magpadala ng mga piling kawal, sundin ang plano, opo. Magkakanya-kanya, gawin ang plano, gumawa ng ingay, ihagis ito. Opo. Agabi, inatake ang kampo ng mga lobo, paang parusa ng langit. Nasira ang kanilang supply, nagpanik ang mga kabayo. Nagkagulo ang kaaway, maraming nasawi, sinugod natin. Nakapatay ng daan-daan, totoo ba? Pinagpala ang ating kaharian. Magaling si General Wang, si Prince Yu. Ay mahusay ring namuno, ama, ito ay aking plano kasama ang mga general. Taktika para pagurin ang kaaway, para mawala ang kanilang lakas. Mukhang epektibo na. Humingi ako ng karagdagang suplay at sundalo para masugpo ang kaaway. Ama, binanggit ni General Wang sa ulat. Ang bagong ration ang dahilan ng tagumpay. Busog at malakas ang mga kawal kaya nakasugod sa gabi. Ang ration na ito ay Aking pinagawa. Matagal nang nasa palasyo si ate, baka napagtripan lang. Sa militar, ako ang bahala. Mabuti ang magandang balita. Tungkol sa supply, asikasuhin ko ang Ministry of War. Yuer, huwag kang magpabigo, opo ama. ang merito ni Zumuyi. Hindi mo basta maaagaw. Ang ginawa ni Zhao Muyi ay may silbi pala. Huwag nang payagan siyang. Palakasin Piazi Kinschwang. Huwag kayong mag-alala ina. Pinakalat ko na ang sismis na ang ration. Ay gawa sa abo ng tao. Kaya may kapangyarihan, nag-aalangan na ang mga kawal. At ayaw nang gumamit kay General Wang naman. Pinutol ko na ang kanyang supply. Tingnan natin kung hanggang kailan siya tatagal. Mabuti, kumusta ang salot sa kabisera? Mukhang epektibo ang paraan ni Zhao Muyi. Pero tulad ng utos ninyo, nagtapon ako na may sakit na hayop. Sa tubig, babalik din ang salot. Isang bato, 2 ibon. Kapag nagalit ang hari, tingnan natin kung paano itatago ni King Shuang na putang ina. Ziju Muyi. Dr. Lin, may mali. Ang quarantine at disinfection. Patuloy na ginagawa at hindi rin nahinto ang paggamit ng Genuine powder. Hindi dapat ganito. Ginong Ju. Ako rin ay nagtataka. At sa militar at sa mga lansangan, may mga tsismis tungkol sa iyo at sa iyong Jingyuan powder. Anong chismis? Sinasabi nila na ang pulbos na ito ay gawa sa abo ng patay. Kaya ito epektibo, ngunit labag sa kalikasan. Putang ina nila. Gawa ito sa toyo, itlog at halamang gamot. Natural, walang kemikal, walang dagdag. Kadiri ang sinasabi nila. Sa tingin ko, may naglalagay ng lason. Dr. Lin, simula ngayon, bantayan ng mabuti ang ating tubig at pagkain. Opo, agad kong gagawin ito. Malalim na ang gabi. Baka ka magkasakit. Salamat, prinsesa. Kamakailan, parang bumabalik ang epidemya. Sa tingin ko, may naglalaro sa likod nito. Alam ko na. Si Prince Yu at concubine yan. Hindi sila titigil hanggat hindi tayo nagkakagulo. Ang mga chismis sa militar. Sila rin ang may gawa. Alam ko na. Sabi ko na nga ba? Baka hindi ako tao, pero sila talaga ang aso. Ayoko talaga sa mga taong nananaksak sa likod. Ang cute mo kapag nagagalit. Ano, cute? Galit ito, okay. Panoorin mo. Galit ng tunay na lalaki. Ano ba? Zumuyi, tanong ko sa iyo. Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Kahit na mapasama ka sa mga gulo, Noon, natatakot ako na baka patayin mo ako. Pero ngayon, ayokong may umapi sa iyo at sa mga bata. Kaya gusto kitang tulungan.
Gusto mo lang ba akong tulungan? At. Sa tingin ko, mabuti kang tao. Gaano kabuti? Ngayon, hindi masyado. Sige, magpahinga ka na. May mahirap na laban bukas. CJ. Siya. Inaasar niya ako kanina. Bilisan mo, pagkatapos nito, malaking gantimpala ang ibibigay ni Prince Yu. Ginagawa ang masamang bagay na ito. Ay. Hulihin na huli sa akto, kayo. Si Mr. Zhao ay napakatalino. Alam niyang darating kayo. Upang dumumi sa tubig, dalhin, mahigpit na pag-usisa. Your Majesty, ang dalawang ito ay utos ng tagapamahala ng Prince Yu. Nais nilang maglagay ng lason sa pinagmumulan ng tubig upang gumawa ng peking epidemya. Layunin nilang siraan si Mr. Zhao Muyi upang guluhin ang kalooban ng mga tao. Buti na lang at nagbabala si Mr. Zhao. Kaya't nahuli sa akto, ito ang ebidensya at salaysay. Ama, hindi totoo ito. Tiyak na may nagtangka sa akin. Paano ko magagawa ang ganitong kasamaan na makakasira sa bansa at sa mga tao? Your Majesty, si Prince Yu ay tunay na nagmamahal sa bansa. Hindi niya ito magagawa. Tiyak na ito si Zhao Mui. Kasabwat ang manggagamot upang siraan si Prince Yu. May ebidensya at testigo, concubine yan, gusto mo pa bang baliktarin ang katotohanan? Kung hindi dahil kay Indiziu at sa maagang pagtuklas ni Prince. Ang kung muling lumala ang epidemya sa kabisera, hindi natin alam ang mangyayari. Ang ganitong gawain. Ano ang pagkakaiba sa pagtataksil sa bansa? Zuvail, Tanga, nakakadismaya kayo. Ama, hindi totoo ito. Ama, pakinggan mo ako. Ama, huwag kang magalit. Your Majesty, Tama na, si Prince Yu ay ipinagbabawal lumabas ng bahay para mag-isip. Walang aking utos. Hindi pwedeng lumabas, concubine yan. Bumalik ka na rin sa iyong palasyo. Walang aking utos. Hindi pwedeng lumabas ng pintuan ng palasyo. Umalis na kayo. Concubine niyan, Prince Yu, sila na po. Shuang sa pagkakataong ito. Salamat sa iyo at kay Mr. Zhao, ang usapin ng epidemya. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Kailangan mo ng tao as supply, gamitin mo ang lahat, siguraduhing mabilis. Mapigilan ang epidemya. Susundin ko ang utos mo, Ama. Zumuyi, nagtagumpay ka na naman. Mga kapatid, ang mga supply at taktika na dala ni Princess ay epektibo. Ang mga wolf tribe ay hindi na kaya, sumama kayo sa akin. Patayin. Patayin. Ulat. Malaking tagumpay, Your Majesty. Malaking tagumpay sa Hilaga. Si General Wang at ang kanyang huko. Natalo ang pangunahing puwersa ng Wolf Tribe. Libo-libo ang napatay. Tumakbo sila ng malayo. Ang Wolf Tribe ay nagpadala ng sugo para humingi ng kapayapaan. Natapos na ang paglusob sa Hilaga. Mabuti. Matapang si General Wang, nagsumikap ang mga sundalo. Talagang biyaya ng langit sa ating kaharian. Ama, ang tagumpay sa labanang ito, si General Wang at ang mga sundalo sa harap, ay tunay na malaki ang naitulong. Ngunit hindi rin mawawala ang kontribusyon ng isang tao. Oh. Zeno? Siya ang nagbigay ng makabagong rasyon at estratehiya laban sa kaaway na bisita. Zumuyi, kung wala ang kanyang rasyon. Ang mga sundalo ay walang lakas para lumaban at kung wala ang kanyang estratehiya para pagudin ang kaaway. Ang mga tribong lobo ay hindi madaling matatalo. Ang mga sinabi ni Prinsipe Yu noon ay pawang kasakiman at paglilipat ng sisi. Zhu Muyi. Naalala ko ang taong ito. Kunay na malaki ang naitulong niya. Ipagbadya ang aking utos. Itaas si Zhao Muyi bilang Assistant Minister ng Ministry of War. Bigyan ng gintong libo at tela na daan. Bukod pa rito, gantimpalaan si General Wang at ang iba ayon sa kanilang kontribusyon. Mabuti ang desisyon ng aking ama. Zhu Muyi. Ikaw na naman, hanggang na ka. Sige mo ang mga plano ko. Ako. At ikaw ay hindi magkakasundo. Nakakainis talaga. Namimiss ko ang mga araw sa nayon at ang aking kaibigang Agila. Hindi ko alam kumusta na siya. Magandang oportunidad ito. Kakaunti ang tao dito. Salamat kaibigang Agila, nailigtas mo na naman ako. Xiao Yu. Alam kong gusto mo talaga ang kaibigang Agila, kaya pinabalik ko siya. Salamat Tito Zhou. Talagang walang respeto sa batas, direktang nanalakay sa prinsipe. Huwag kang mag-alala, palihim na pinoprotektahan siya ng Agila. Okay lang. Imbestigahan, hanapin ang dalawang bating na iyon. Tiyak na gawa ito ni Concubine. Sandali. Sa tingin ko huwag muna tayong magpadala ng hinala.
Isipin mo, dahil nabigo sila ngayon, tiyak na magtatago. Parang daga na naghuhukay, saan mo sila hahanapin, di ba? Sa tingin ko, hintayin muna nating magkamali sila. Tapos saka natin sila huhulihin ng sabay-sabay. Ano sa tingin mo? Sige, sundin natin ang payo mo. Kinje, ayusin mo ito. Opo. Ina, si Qin Shuang at Yang Zhao na yon. Ngayon ay may kapangyarihan. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka wala na tayong pagkakataon. Hindi na tayo dapat maghintay pa. Kung maghihintay pa tayo, mawawalan ng saysay ang lahat ng plano. Mawawalan ng saysay ang lahat. Kailangan nating kumilos agad. Handa na po ang inyong anak. Karamihan ng mga gwardiya sa palasyo ay mga tauhan na natin. Ang mga bantay sa pintuan ay mga tauhan din natin. Sa hating gabi ngayon, kontrolin natin ang palasyo. Pilitin nating lagdaan ng ama ang kautusan ng pagbibitiw sa trono. Tandaan, siguraduhin makontrol si Qin Shuang. Ang prinsipe. At yung lalaking yun. Lalo na si Zhu Muyi. Paulit-ulit niyang sinisira ang mga plano ko. Gusto kong durugin siya sa pira-piraso. Huwag kang mag-alala, ina. Kahit hindi mo sabihin, gagawin ko pa rin yan. Nakipag-ugnayan na ako. Sa gitna ng kaguluhan, magdadala siya ng mga tao para tulungan tayo. Mabuti. Isama na rin natin ang kagawaran ng punong ministro. Mapagkakatiwalaan ba si Xiao Jing yan? Huwag kang mag-alala, ina. Yung tanggang yun. Gusto lang niyang makuha si Qin Shuang. Ang galit niya kay Zhu Muyi. Hindi mas mababa kaysa sa atin. Mabuti. Siguraduhing malinis ang trabaho. Ang tagumpay o pagkatalo ay ngayong gabi na. Prinsesa, nalaman na ni Ginoong Zhao. Ang mga bantay na nagtangkang pumatay sa maliit na prinsipe ay pinatay na. Ngunit ang pagsisiyasat ay nagtuturo sa palasyo ng Yu. Sila nga. Kakasimula pa lang gumaling ang ama, hindi na sila makapaghintay. Sa madaling salita, ang mga ito ay mga asong naghahabol ng hininga. Hindi naligtas ang palasyo ngayon. Ang magbabantay ngayong gabi. Si Komandante Lee, di ba? Siya ay tauhan ng pamilya niyan. Hindi maganda ang sitwasyon para sa atin. Prinsesa, baka kulang tayo sa tao. Handa na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala, Prinsip. Lahat ng mga pintuan ay napalitan na ng bantay. Handa na ang mga tauhan natin. Hintayin na lang natin ang senyas. Oras na. Kumilos na tayo. Patayin ang mga traidor at ang babaeng demonyong si Qin Shuang. Kontrolin ang mga pintuan ng palasyo. Walang dapat makapasok o makalabas. Sumama kayo sa akin upang iligtas ang hari. Opo. Prinsesa, kumilos na sila. Sabihan ng lahat na isara ang mga pintuan at maghanda para sa labanan hanggang kamatayan. Opo. Huwag kang mag-alala, nandito ang tatay mo at ang asawa mo. Protektahan ang prinsesa. Protektahan ang Ginoo. Protektahan ang maliit na Panginoon. Sugod. Kinje, bantayan mo sila. Makinig kayo diyan sa loob. Mabilis, buksan ang pinto at sumuko. Si Prince Yu ay ang mga pangunahing salari lang ang paparusahan. Hindi kasali ang mga napilitan. Libis na. Kung magaling ka, pasukin mo. Tignan natin kung ano mas matigas, ang pananggalang ng iyong Loro Zhao o ang ulo mo. Alin kaya mas matigas, ang pananggalang ng Loro Zhao o ang ulo mo? Atakin ang pinto. Anong ingay iyan sa labas? Mahal na hari, si Prince Yu, nag-alza si Prince Yu. Papasok na siya ngayon kasama ng kanyang mga tauhan. Itong walang utang na loob na anak. Mabilis, ipatawag ang mga kawal. Nasakop na ng mga rebelde ang mga tarangkahan ng palasyo. Nakulong na tayo dito. Talagang winawasak na ng langit ang inyong lingkod. Bro Eagle, may trabaho ako sa'yo. Bumalik ka agad sa nayon at hanapin si Chatterbox at si Tahimik. Sabihin mong dalhin nila lahat ng mandirigma. Pumunta agad sa palasyo. Pumasok at bubugin ang lahat ng makita. Lalo na yung mga naka-uniformeng militar. Pagkatapos, sagana ang manok at protein powder. Sige na. Kuya Eagle. May Bambotube SA Pani Kuya Eagle. Ano-ano ba yan?
Ako na lang magbasa. Sa palasyo sa kabisera, magmadali at iligtas ang hari. Bugbugin ang mga naka-uniformeng militar. Zagana ang manak at protein powder. Zagana ang manok. Busog SA protein powder. Parehas ang sulat kamay sa punong bangay. Galing talaga yan sa punong barangay. Nasa peligro ang punong bangay. Terra. Mga kababayan, palaging pinapagalaw tayo ni punong bangay at ang prinsesa. Pinapakain tayo ng manok. Ngayon, oras na para. Gantihan natin sila. Humawak na sandata. Pumunta sa kabisera. Iligtas si punong bangay at ang prinsesa. Mga kapatid, iligtas natin si punong barangay. Tigil. Zeno kayo? Malapit na ang taangkahan ng palasyo. Patay ang sinumang papasok ng walang pahintulot. Taga Protein Village kami. Balita namin. May reality show kayo dito. Sabi nila, may libreng manok pag nanapak ng mga naka-uniforme. Lahat kami nagpalista. Kailan pa nagkaroon ng pangalan ang barangay natin? Ay, pag nasa labas ka, ikaw ang gumagawa ng pangalan mo, di ba? At saka, kailangan magpakilala. Habang papunta rito. Naisip ka o lang, tu. Astig. DIBA. Protein Village. Chicken Leg Village na lang kaya. Umalis kayo. Hay, hindi niya tao papasukin. Ano pa ang hinihintay? Suntukin siya. Kailan ba darating ang tulong? Hindi ko na kaya. Hinshuang, huwag kang mag-alala. Ipaglalaban ko ang buhay ko para sa'yo, Zhou. Ano ba yan? Bakit ang daming babaro? Kung hindi ka darating, papasok na sila. Zia yon. Ang daming kulay ng suot. Halatang hindi mabuting tao. Saktan natin siya. Sino kayo? Ayos lang ba kayo? Ano ba ang pakialam mo kung sino kami? Aray. MGA Capitid, Sugod. Bakit walang ingay? Mukhang may away sa labas. Kapitan, Prinsesa, nandito ba kayo? Iligtas namin kayo. Si Daldal. Dumating na ang tulong. Mga kapatid, napakaganda ng timing ninyo. Ito ba ang dahilan kung bakit kayo nag-ehersisyo? Magaling. Pero ngayon, hindi pa oras para magdiwang. Mga kapatid, samahan niyo ako. Kumuha ng sandata. Sabay-sabay tayong pumasok sa palasyo. Iligtas ang hari. Mukhang sila pa ang rebelde ah. Kontrolin natin ang ama, panalo na tayo. Mga kapatid, hulihin natin ang leader ng mga kontrabida. Tama. Tapos na. Lahat tapos na. Inang Rina, nahuli na si Prinsipyo. Natalo tayo. Mabuti. Kinshwang. Jumuyi, kahit maging multo ako. Hindi ko kayo pababayaan. Ano ang gagawin Montag? Hindi ba sabi ng Inang Rina na magiging multo siya? Tulungan natin siyang maging multo. Tapos labanan natin ang prinsesa. Gusto mong mamatay. Paalam, Inang Rina. Ikaf. Malapit na, malapit na. Basta makamit lang ni Prinsipyo ang kanyang plano. Makakapunta na ako para iligtas si Shuang-er. Pagdating ng panahon. Ginoo, masama ang balita. Nabigo ang paghihimagsik ni Prinsipyo. Nahuli siya. Nagpakamatay si konsorteng niyan. Ano? Natalo? Paano nangyari yon? Nasaan ang aking Shuang-er? Walong haya. Naglakas loob kang maghimagsik? Gayon, wala na bang masasabi pa? Ang nagwagi ay hari, ang natalo ay magnanakaw. Wala na pong masasabi ang inyong anak, kasalanan lang po. Kasalanan lang po ng tadhana na hindi ako tinulungan. Talagang mabuting anak ka sa akin. Dalhin niyo siya. SA Imperial Clan Court. Hanggang sa mamatay, ay hindi maaring lumabas. Ang angkan niyan ay naghimagsik at nagrebelde, isang kasalanang hindi mapapatawad. Patayin ang buong angkan. Ang kanyang mga kasabwat ay dapat tarusahan ng mahigpit. Mahal na hari.
Ang inyong lingkod ay nabigo sa pagpapalaki sa anak, karapat-dapat sa libong kamatayan. Ang suwail na si Xiao Jingyan. Bagamat hindi direktang kasangkot sa paghihimagsik, ay malapit sa prinsipyo. May masamang hangarin at nagkasala pa sa kamahalan ng prinsesa. Naway ang mahal na hari ay parusahan din siya. Xiao Jingyan. Mahal na hari. Ministrong Chu, bakit ka nakatayo ng malayo? Kung may sasabihin, lumapit ka. Salamat po sa mahal na hari. Mahal na hari, ang inyong abang lingkod ay naniniwala. Si Xiao Jingyan ay hindi masyadong matalino sa madaling salita. Ay ginamit lang ni Prinsipe Yu bilang kasangkapan. Bakit hindi siya ipatapon sa hangganan at mag-alaga ng kabayo ng ilang araw? Para makapag-isip-isip siya. Ama, tama ang sinabi ni Ginoong Zhu. Bagamat may kasalanan si Xiao Jingyan, hindi naman ito malaking kasalanan at saka. Matanda na si Chancellor niyan, kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya hanggang sa huli. Dahil ang prinsesa at si Ginong Zhao ay namamagitan para kay Xiao Jingyan. Kaya. Xiao Jingyan, alisin ang lahat ng iyong posisyon. Ipatapon sa hukbo ng hilagang hangganan para mag-alaga ng kabayo. Hanggat walang utos ng hari, huwag nang bumalik sa kabisera. Sa pagpigil sa paghihimagsik, ang prinsesa at ang prinsip ng korona ay nanatiling kalmado at matapang, karapat-dapat sa papuri. Si Ginong Zhu Muyi ay nagtamo ng maraming tagumpay at nagdala pa ng mga bayani upang iligtas ang hari sa peligro. Punay na napakalaki ng kanyang kontribusyon. Mabuti. Ngayon ay tawagin. Anong baryo? Mahal na hari, ang baryo ng itlog. Tawagin ang mga bayani ng baryo ng itlog sa haapan. Narito kami sa harap ng mahal na hari. Bagaman kayo ay galing sa kanayunan, ngunit tapat, matapang, at may kabayanihan, at nakatulong sa pagligtas sa hari. Labis ang kasiyahan ko, kaya't bibigyan ko kayo ng malaking gantimpala. Ipinagkakaloob ko sa inyo ang ginto, pilak, tela, at libu-libong ektarya ng lupa. Nais nyo bang pumasok sa serbisyo ng pamahalaan? Maglingkod sa pamahalaan? Hindi, ayaw namin nun. Gusto lang naming bumalik sa aming baryo at magtanim ng palay at magpakalakas. Kung talagang nais po ng hari na gantimpalaan kami. Baka pwedeng bigyan na lang kami ng mga hita ng manok, karneng baka, o ano pa, di ba kapitan? Mahal na hari, nais ko pong humingi ng posisyon sa pamahalaan. Hindi naman kailangang malaki. Pamahalaan ko lang ang aming lugar. Ipapangako ko na gagabayan ko ang mga kababayan ko. Sa pag-ihesisyo, at sa pagtatanim ng maaming pagkain. Pinapayagan. Ang baryo ng protein ay magiging bayan na. Si Wang Ershu ang magiging punong bayan ng protein. Ipagkakaloob ang 1,000 kilos ng karneng baka at 10,000 kilos ng hita ng manok. Salamat po, mahal na hari. Mabuhay ang hari. Minamahal na Shwang Erju. Salamat sa inyong tulong. Ang aking ama ay pinagpala ng langit. Mahal na hari, kayo ay may swerte sa inyong sarili. Minamahal na Zhao, sa pagkakataong ito ay marami kang nagawang kabayanihan. At iniligtas mo pa ang aking buhay. Nice kitang gaving Duke. Ano ang iyong opinyon? Ay, mahal na hari, ako po kasi. Sanay na ako sa simpleng buhay sa baryo. Hindi ko kayang maging malaking opisyal. Baka pwede na lang po kayong magbigay ng ibang bagay sa akin. Ano ang gusto mo? Sabihin mo lang. Gusto ko po ang prinsesa. Ang prinsesa? Hindi ba't matagal na siyang sa iyo? Gusto ko pong ipakasal niyo kami ng prinsesa sa tamang paraan. Mabuti. Ano ang iyong opinyon? May anak na po kami, bakit pa kayo nagtatanong? Mabuti, pinapayagan ko. Ipapakasal ko si Prinsesa Lengning Qinshuang. Sa iyo. Pipili tayo ng araw para sa kasal. Salamat po, ama. Minamahal na Zhao, itatalaga kita bilang Duke Consort. Sa pagkakataong ito, hindi ka na maaring tumanggi. Salamat po, mahal na hari. O hindi, biyanan ko.
Prinsesa, Duke Consort, may sulat mula sa Hilaga. Si Yao Jing yan. Oo. Sa sulat ay sinabi niya na araw-araw siyang nagpapakain ng kabayo at may natutunan siya. At nagsulat pa siya ng libro tungkol sa pag-alaga ng kabayo. Sinasabi niyang ang mga kabayo sa Hilaga ay mas dalisay kaysa sa mga tao sa kabisera. Mukhang nakita na niya ang tamang buhay para sa kanya. Tari, nene. May dala na naman si Kuya Agila na isang matabang kuneho. May karagdagan tayo ngayon. CJ, dito. Ang pamamaraan ni Zhao King para sa kalusugan, tila simple, pero epektibo talaga. Pakiramdam ko, mas malakas pa katawan ko ngayon. Ay sa bago ako magkasakit, talagang hindi pangkaraniwan ang prinsip konsorte. Ako'y lubos na humahanga. Ama, kamakailan ay sinimulan ko na rin. Mag-ehesisyo kasama si Kuya Manugang para lumakas. Mabuti. Nalulugod ako. Sa hinaharap, ang trono kong ito, ay sa iyo pa rin mapupunta. Kailangan mong maging malusong. Kamakailan ay bigla kong naunawaan, para maging malakas ang bansa. Kailangan muna malakas ang lahi. Malakas ang lahi. Para malakas ang lahi, kailangan malakas ang katawan. Ipag-utos mo, ipatupad sa buong bansa. Ang siyentipikong ehesisyong ginawa ng Prinsip Consorte. Magtayo ng opisyal na GYM upang palakasin ang katawan ng ating mga mamamayan. At tagtibayin ang dangal ng ating bansa. Matalino ang inyong mahal na hari. Minsan, kapag iniisip ko, parang panaginip lang. Mula sa halos mamatay sa gutom noon. Ngayon, may asawa't anak na at mainit na tahanan pa sa palasyo pa ng hari. Nga. Buti na lang noong araw, ikaw ang pinilit ko. Kung ganon, yung balak mong patayin ako noon. Hindi ba dapat natin pag-usapan yon? Ano ang ibig sabihin ng prinsip konsorte? Gusto mo bang pag-usapan ang mga nakaraan? Parusahan kita mag-anak ka ng 4, 5, 6, 100. Nga pala, alam mo ba? Sa karatig bansa, may isang babae na nanganak ng 99 na anak. Ikaw naman, mag-anak ka ng 100 para sa akin. Seryoso ka ba dyan?